Exodo Kapitulo 5. Tinatanggihan ni Faraon si Moises. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok, at sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig, upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. At kanilang sinabi, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin, pahintulutan mo nga kaming maglakbay na 3 araw sa ilang, at maghain sa Panginoon naming Diyos, baka hulugan niya kami ng salot o ng tebak. At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, bakit kinakalagan ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pamaron kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Faraon, narito, ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon, at inyong pinapagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At ng araw ring yaon ay nagutos si Faraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanilang mga puno, na sinasabi, huwag na ninyong bibigyan ang bayan, ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati, sila ang pamaron at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo, na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iatang sa kanila, wala kayong babawasin, sapagkat sila'y mga pagayungayon, kaya't sila'y dumadaing, na nagsasabi, bayan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigatin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. At ang mga tagapagpaatag sa bayan, ay nagsilabas, at kanilang sinalita sa bayan, na sinasabi, ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Yumaon kayo ng inyong sarili, kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha, sapagkat walang babawasin kaunti man sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nanggalat sa buong lupain ng Ehipto, na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag, na sinasabi, tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya ng mayroong kayong dayami. At ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon, ay nangapalo, at sa kanila'y sinabi, bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon, sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati? Tinanggihan ng Israel si Moises. Nang magkagayoy ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon, na nagsasabi, bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami, na ibinibigay sa iyong mga alipin, at kanilang sinasabi sa amin, gumawa kayo ng laryo, at, narito, ang iyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay nasa iyong sariling bayan. Datapwat kanyang sinabi, kayo'y mga pagayungayon, kaya't inyong sinasabi, bayan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo ngay yumaon ngayon at gumawa, sapagkat walang anumang day aming ibibigay sa inyo, at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel, na sila'y nasa masamang kalagayan, nang sabihin, walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasalubong si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay Faraon. At sinabi nila sa kanila, kayo naway tanggan ng Panginoon, at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Faraon, at sa mga mata ng kanyang mga lingkod, na naglagay ng tebak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. Bakit mo ako sinugo? At si Moises ay bumalik sa Panginoon, at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pamaron kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito, at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan.